Sa ngayon, nagpapatuloy po ang ating voters registration. So far, kamusta naman po ang ating aplikasyon dito po sa lungsod ng Tuguegarao po, sir? Sa ngayon, maayos naman, no? Patuloy ang ating pagpaparehistro at patuloy din ang dagsa ng ating mga kababayan na gusto magparehistro at maging botante ng ating lungsod ng Tuguegarao. Ilan na po ang ating saktong bilang na naitala po ng ating aplikasyon po, sir? Dito? Sa total, no, from the start, no, nung January up to this present day, meron tayong 1,790 na application for registration. Kasama ko na po dun yung ating mga transfer, correction of entries, and reactivation. Yes, sir. So, sir, dito po sa aplikasyon, ano po yung mas marami po, sir? Yung mga babae po ba o lalaki po, sir? Mostly sa tala natin, mas maraming babae, no? Yes, Not kumpara sa lalaki. Mas maraming babae at saka mas marami yung ating mga new registrants na nanggagaling sa ating mga kabataan. Yes, sir. So, sir, napansin ko dito po tayo sa Barangay Palwa. So, bali ito po, inilalapit po natin ang serbisyo po, lalo na din sa mga malalayong, din po siguro na hindi makakapunta sa ating tanggapan. Tama po ba, sir? Tama, no? Patuloy kami, no? Ang target namin matapos yung ating 49 barangays sa araw na matapos din yung ating voter registration, kasi ang katapusan ng pagtatapos ng ating ang deadline ng application ng ating voter registration is sa Mayo 18, no? So sa amin, nilalapit namin sa mga barangay, nagsasatellite kami upang hindi mahirapan yung ating mga kababayan, lalo na yung hindi naman nahilig lumabas, at hindi sila mahirapan para pumunta pa sa office na magparehistro. So, ano po ba, sir? Piling barangay po, sir? O lahat po ng barangay sa Actually, city, lahat, sir? no? Marami na kami napuntahan. Natapos na namin ng mga sentro barangays. Natapos na rin namin yung mga ating mga far-flung areas tulad yan na Babalan, no? Yun, patuloy pa rin kami lumilibot, no? Actually, bukas nga, meron ulit kami sa Gosi Sur. Yes, sir. Yun, no? Tapos, patuloy kami nag-communicate sa mga barangay captains na kami ay mag-host, na para ma-host kami na kami ay magparehistro sa kanilang barangay. Yes, sir. Sir, para po sa kalaman ng lahat, lalo na po yung mga bagong botante po, ano po ba yung mga kinakailangang requirements para po tayo ay makapag-register at makaboto po sa BSKE 2026, o sir? No, sa ating mga bagong botante lang, mostly yung mga ating mga kabataan, magdala lamang sila ng kanilang birth certificate, school ID o kanilang mga government issued ID kung meron man sila, na yun lang ang kailangan nilang dalhin. Any of the three na birth certificate o government issued ID o ating student ID para at pumunta sa aming tanggapan, no? At abangan nila kami sa kanilang barangay, at kami ay bibisita sa kanila para hindi na rin sila mahirapan at doon na sila magparehistro sa kanilang barangay. So, hanggang kailan po itong asasagawang paglilibot po dito sa city? Hanggang hindi namin pwedeng ang ating kasing ang schedule natin ng pag-satellite registration is hanggang first week lang ng May, kasi 2 weeks before the end of the registration kailangan nasa opisina kami. Yes, sir. So 2 weeks before the end of the registration, sa opisina kami. So ang tansya ko hanggang April itong satellite registration natin. Yes, sir. So, sir, tuloy-tuloy po ba atong nagsimula na rin po ba tayo sa pag-imprenta ng mga balota po, sir? Wala pa, no, kasi wala pa yung ating filing of candidacy, no, pero sa main office patuloy ang kanilang preparasyon. Nag-update naman sila palagi, no, pero magi-start yan sa June after ng voter registration. Kailan po ba ang filing of candidacy po, sir? Ang filing of candidacy natin is naka-scheduled from September 28 to October 5. Yun po ang schedule ng filing ng candidacy for SK and barangay elections. Yes, sir. So, paano po kapag ang isang botante naman ho dati hindi nakaboto ng 2 o 3 po, ano pong posibleng mangyari po, sir? Ang posibleng mangyari sa kanila ay pwede silang ma-deactivate dahil nga failure to vote twice, magiging dormant yung kanilang record sa amin, no? Ma-deactivate sila at hindi sila pwedeng bumoto sa November 2 barangay and sangguniang election. So ang nararapat na kanilang gawin, kung sa tingin nila, sa alam naman nila sa sarili nila na hindi sila nakaboto ng 2 na magkasunod na eleksyon, sila ay pumunta sa aming tanggapan at magpa-verify. Yes, sir. At ng ating maagapan, bago pa man matapos yung ating May 18
na voter registration. So, unang beses hindi pa matatanggal, sir? Hindi pa po. Meron pa tayong 2 consecutive, dalawang magkasunod na election. Bilang po kasi dyan ang ating barangay and sanggunian election. So, barangay man at susunod na national o basta sa dalawang yun na magkasunod, pag hindi ka po kayo nakaboto ay maaari po matanggal ang inyong record as a voter dito sa lungsod ng Tuguegarao. Maraming salamat, sir. Maliban na lamang kung meron po kayong karagdagang gustong ibahagi pa, lalo na sa mga hindi pa ako nakapag-register para sa BSKE 2026, sir. Ayun na aking inaanyayahan ang ating mga kababayan, lalo na yung ating mga kabataan, no, na pumunta na sa aming tanggapan o kung mabalitaan ninyo na nandiyan kami sa inyong barangay, wag naman na kayong tamad-tamaran at pumunta na kagad kayo, magparehistro at mabilis lamang ang proseso at dala lamang kayo ng kanyang mga ID o birth certificate at wag nyo nang hintayin ang last day ng registration na pumila sa aming opisina ng nagpakatagal na pipila kayo ng napakatagal, no? At yun, wag na nating antayin na maubutan tayo ng deadline. Thank you.